Hinihingi ko ang kalinga ng nag-iisang tagapaglikha laban sa isinumpang Satanas. Ang lahat ng papuri ay bukod tangi na para lamang sa Allah, sapagkat siya ang lumikha sa atin at siya ang nangangasiwa ng lahat ng ating mga pangangailangan at nilikha niya ang lahat ng nasa ibabaw ng kalupaan para sa ating kapakinabangan. Kaya ang lahat ng papuri ay bukod tangi na para lamang sa Allah. Sinisimulan ko ang aking pagpapahayag sa pangalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang ganap na mapagmahal at pinakamawain. Ang pagpupuri ay para sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at ang lahat ng naniwala sa kanila. Bilang pagpapatuloy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man ittabi'al huda. Kapayapaan para sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. Si Jesus bilang isa sa dakilang sugo ng Allah. Isa sa panuntunan ng kaligtasan sa Islam, ang sinumang nais na isuko ang kanyang sarili sa naging isang tagapaglikha ay kinakailangang sumaksi siya na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah. Siya'y alagad at siya'y lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Batid natin ang pagkakalikha kay Jesus ay sa pamagitan ng tinatawag na isang babaeng berhen, na sa banal na Quran siya ay tinaguriang isang salita. Bakit tinagurian si Jesus na isang salita at bakit ganito ang kanyang katawagan? Sapagkat siya ay nabuo sa sinapupunan bilang isang punla sa pamagitan lamang ng pag-aatas na kun fayakun, maging at ito ay naisakatuparan, o maging at ito ay nangyari. Kaya ito ang isa sa titulo ni Jesus alayhis salam, na ang kanyang pangalan ay Isa. Isa ibn Maryam al-Masih. Isa al-Masih ibn Maryam. Jesus ang Misaya na anak ni Maria. Sapagkat ito ang pinaniniwalaan ng mga Muslim, na siya'y isinilang sa pamagitan ng isang babaeng berhen ng kahimahimala. At pagkatapos ng batang sanggol siya, ay pinahira ni Propeta Zakaria ang kanyang kamay ng langis oliba, na nung kaya nang siya ay lumaki, ang anuman na kanyang pahiran ay gumagaling, nakakakita, nakakalakad, nabubuhay sa kapahintultan ng Allah. Ang unang himala ni Jesus sa banal na Quran ay nagsalita siya bilang isang batang sanggol sa duyan o sa kuna upang ipagtanggol ang kanyang ina mula sa mga pasaring at mga paninirang puri ng mga Hudyo laban sa kanya, na siya isang babaeng mahalay, at sa pamagitan ng himala, si Jesus bilang isang batang sanggol ay nagsalita at ipinagtanggol niya ang kanyang ina. Batay sa pagkakasalin, walang pag-aalinlangan, ako ay sugo ng Allah, ipinagkaloob niya sa akin ang tinatawag na kasulatan at ginawa niya akong isang propeta. Isa rin sa titulo ni Jesus kapag ito ay pinag-aralan natin, nakalagay sa banal na Quran, si Jesus ay tinawag din bilang Espiritu na nilikha ng Allah. Yung tinatawag nating Ruhullah, Espiritu na nilikha ng Allah, espesyal na Espiritu na inihinga sa bukas na dibdib ni Berheng Maria, at ito'y umabot sa sinapupunan at nangyari ang tinatawag na pagdadalang tao, na hindi na kinakailangan ng tinatawag na pagtatalik o pagsasamang similya sa tinatawag na sinapupunan upang ito'y mabuo. So dahil dito, itinuring siyang Diyos at anak ng Diyos sa literal na kahulugan. Alam natin na mayroong apat na pamamaraan ang paglikha. Sa paglikha ng tao ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lumikha ang Allah ng isang tao na nagmula sa isang babaeng berhen, na nanatili sa sinapupunan, lumabas sa isang batang sanggol at unti-unting lumaki hanggang sa nangaral sa angkan ng Israelitas. Lumikha rin ang Allah ng isang taong walang lalaki at walang babaeng pinagmulan at isang mama kaagad, na ang kanyang tangkad ay 60 arm length, isang malahiganting tao, walang ama at walang ina, at mismo ang Espiritu ng Allah ay inihinga kay Adam. Si Adam ay nagtataglay ng Espiritu ng Allah, subalit kailanman ay hindi siya naging Diyos, at hindi siya naging Diyos, at gayon din tayong lahat, galing tayo sa lumo ni Adam. Pero hindi tayo naging mga anak ng Diyos. At mula naman kay Adam ay nilikha ng Allah ang isang babae na hinugot sa pamagitan ng tadyang nilamnan at nag-iisang malahiganting babae kaagad. Si Jesus ay galing sa isang babae, at si Eva ay galing sa isang lalaki, at si Adan ay walang babae at walang lalaking pinagmulan. Upang magkaroon ng buhay, ang Espiritu mismo ng Allah ay inihinga sa katauhan ni Adam, na kung kaya si Adam ay nagtataglay mismo ng Espiritu ng Allah, at tayong lahat ay galing kay Adam.
Sa makatuwid ay nagtataglay din tayo ng Espiritu ng Allah, subalit kailanman ay hindi tayo naging mga Diyos at hindi tayo naging mga anak ng Diyos sa literal na kahulugan. At ang pang-apat na nilikha ng Allah, tayo ay nilikha sa isang paris na babae at lalaki. Ito ang mga nilikha ng Allah. Hindi natin pwedeng sambahin ang mga nilikha sapagkat ang sinumang sumamba sa mga nilikha ay sa impyernong apoy magpakailanman. Yakhluqu may yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Nililikha ng Allah ang anuman na kanyang nais, hindi para sambahin, upang magkaroon tayo ng matibay na pananalig ng Allah. Siya ang may kakayahan na gawin ang anuman na kanyang nais, nang sa ganoon, siya lamang ang dalisay na ating sambahin. Kaya bilang paalala, isa sa panuntunan ng kaligtasan sa Islam, ang sinumang hindi sumaksi na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah, ay sa impyernong apoy siya magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.